tanggapin ito kapag ito'y matigas, ito'y sharp. Bakit? Ito'y nagpapatunay, ito'y pure Word of God. Diba? Ano sabi doon? Diba? But strong meat belongeth to them that are full of age, even though who by reason to use have their senses exercise to discern both good and evil. Diba? Sino pala mga kapatid, kapag kumakain ka ng matigas sa salita, kagaya natin pinag-uusapan ngayon mga kapatid, pag kumakain ka ng matigas sa salita, natututo ka mga kapatid. You are now able to discern what is good and what is evil in the sight of God. Diba? So yun yung gusto nating Panginoon. Di ba kagaya nga ni Joshua mga kapatid? Diba? Matigas dahil matigas na karne. Yung kanyang kinakain, ano sinabi niya? Di ba? Nung marami nang nagmumurmur o marami na nung namatay na si Moses, ano sinabi niya sa bayan ng Israel? Choose you this day who will you serve. Ganyan katigas yung kinain ni Joshua mga kapatid. Ganyan din yung katigas yung pinapakain niya sa mga Israel. Di ba? Choose you this day who will you serve. Di ba? But as for me and my household, we will serve the Lord. Diba? Yun yung gustong makita ng Diyos. Diba? Dahil na matigas yung kinakain mo, diba? You become of full age. Diba? Sabi sa Hebrews. Dahil nga, diba, yung mga iba, puro gatas lang. Nasaktan ako, nagsusumbong kay pastor. Yung mga ngaral mo, pastor, nung wala ka, masakit mga aral. Diba? So, ako, wala naman ako ano sa inyo eh. Masaktan kayo, hindi masaktan kayo. Diba? Kasi ako nasaktan din ako sa mensahe na ito, mga kapatid. Diba, nagreklamo ba kayo, pastor, na pastor, yung pinapangaral mo, nasaktan ako. Diba, baka anuhin ako ni pastor nun. Diba? So, diba, kailangan natin ito tanggapin. As long as it was the pure Word of God, diba, hindi chismis, hindi guni-guni, diba, hindi kwento-kwento. Diba, as long as it is the pure Word of God, diba, kailangan walang hardened hearts sa atin sa mga ito. Diba? Malapit na tayo matapos mo. 3 pages. Joke lang. So, dito, they don't want to hear a message like that. They want to be tickled in their ears. Di ba? Yung mga gusto lang ng soft teachings, yung mga soft preachings, yung that is good, mga kapatid. Ang Diyos ay mabuti. Di ba? Puro ganun lang. Ang Diyos ay mabuti. Hindi ka niya iiwan. Di ba? Well, hindi yun mga kapatid eh. Walang, hindi ka makakaliskisan dun eh. Diba? Hindi ka magiging, hindi ka malilinis doon mga kapatid. Diba? Hindi mawawala yung old ways mo. Kailangan, diba? Alisin mo ito. Diba? Kailangan wag ka maging ganito. Diba? Dapat ganun dahil sinabi sa Bible, we should be righteous, then we should be righteous. Dapat ganun kapitching mga kapatid. Diba? Hindi yung ang Diyos ay pag-ibig. So, yes, God is love, pero even love correct, mga kapatid. Ano sabi niya? Diba? He chastened. Yung mga mahal niya, mga kapatid, tinutuwid niya. Diba? So, wag lang tayo one side of the coin. Sabi nga, diba? It should be two-sided, mga kapatid. So next natin, no, is self-righteousness. Ito ay sinisimbolize ni King Uzziah. So, si King Uzziah, mga kapatid, pag binasa niyo yung 2 Chronicles, bilisan natin. Yung 2 Chronicles, diba? So 26:16 yan. 26 or 25, mga ganun. Yung kwento ni King Uzziah, mga kapatid, is righteous siya. So, nung namatay yung kanyang ama, no? At siya yung pumalit at age 16. Diba? Siya ay lumakad ayon sa ating Panginoon. So, di ba? Lumakad siya ayon sa ating Panginoon na siya ay nabuhay sa will of God. So, mamaya, tandaan niyo yung will of God. Kasi, ano natin yan? Yan yung pinakagamot. So, yun nga. Diba? So, ito si King Uzziah, habang, kasi, syempre, kapag sumunod ka kasi sa ating Panginoon, mga kapatid, yung blessing nating Panginoon is nandyan. Diba? Yun yung maganda kasi, mga kapatid, eh. Diba? Na kapag sumunod ka sa ating Panginoon, He will make you prosper. He will make you strong, di ba? Healthy, di ba? Ganyan-ganyan, di ba? Pinagpapala siya, mga kapatid. At, syempre, yung mga tao sa paligid niya, syempre, chinicheer siya. Di ba? Na lakas-lakas na aming hari, King Uzziah, ganyan-ganyan. Di ba? Pero, dumating yung araw, mga kapatid, na dahil blessed siya,
Na bless si King Uzziah eh. Pumunta siya sa templo. Di ba? At doon mga kapatid, nag-alay siya ng insenso. Yung mga kapatid, yung Maximus Spirit, paparating mo. Basahin na lang natin. Chronicles, 2 Chronicles, basahin na lang natin para hindi tayo kwento-kwento dito. Malapit na tayo mga kapatid. 2 Chronicles, chapter 26. 26 verse 16. Sabi niya dito, but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. Ayan na. For he transgressed against the Lord his God and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Sige mga kapatid, kung gaano katigas, di ba? Kung gaano yung self-righteousness pumapasok sa isip ng tao. Di ba, kapag onting nakagawa lang ng kabutihan sa ating Panginoon, kala niya nakagawa na siya ng kabutihan thousands of years. Diba, ganyan si King Uzziah, kapatid. At doon pumasok yung Maximus Spirit. So, yan ang wag natin gagawin, mga kapatid. Na kapag tayo ay honest follower, or we are a follower of Christ, na sinusunod natin yung ganito, ganyan, di ba, ganito, ganyan, di ba, hindi ka nagaganito, di ba, hindi ka nagaganyan, di ba, alam niyo na yan, yung mga pinatutungkol lang po, di ba, huwag tayong magmalaki sa ating Panginoon, because that's just basics, di ba, yan ay bare minimum sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Sabi nga, makasalanan na nga tayo eh. Diba? Sabi nga nang narinig ko, makasalanan na nga tayo. Na simpleng pagsunod lang na do not cut your hair, hindi mo pa masunod. Diba? How much more, paano ka pa niyan susunod? Diba? So, diba, we should not be like King Uzziah, mga kapatid. Na naging righteous lang ang kanyang pamumuno, is pupunta na sa templo at he will disobey God. Diba? So, basahin natin, tuloy natin. Ito na, pumasok na sa kanya yung Maximus Spirit. And Azariah, the priest, went in after him, with him 80 priests of the Lord, that were valiant men. And they withstood Uzziah the king, and said unto him, it appertained not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for thou hast trespassed, neither shall it be for thine honor from the Lord God. Ito na, pumasok na yung Maximus Spirit. Then Uzziah was wroth, and had a censer in his hand to burn incense. And while he was wroth with the priest, the leprosy even rose up to his forehead before the priest of the Lord, of the house of the Lord, from beside the incense altar. Yun mga kapatid. Diba? Pumasok sa kanya yung Maximus Spirit. Diba? Nagalit siya mga kapatid. Imagine mo, kinorek ka na. Which is tama naman yung sinasabi. It's according to the law of Moses. Diba? Nakinorek na siya na Uzziah, umalis ka dito at hindi ka karapat dapat mag-burn ng incense. Dapat ang mga priest lang. Pero imbis na umalis si Uzziah, anong nangyari sa kanya? Nagalit siya mga kapatid. Diba? Ganyan yung Maximus Spirit. Diba? Na kinorek ka na, ikaw pagalit. Diba? Na kinorek ka na ng ating Panginoon, di ba? Hindi, Lord. Ano lang naman to, ganyan-ganyan. Kasi, syempre, sayang, blessing din to, Lord. May tithes ka rin dito. Sinuhulan mo pa ang Panginoon, siya, di ba? Alam na nga niya yung, alam niya nga kung ilang kilong ginto pa ang nasa lupa, di ba? Sa langit niya, hinaapakan lang ang ginto, susuhulan mo pa ng tithes. Di ba? It's not right. Di ba? It's a Maximus Spirit. Baka ganun kasimple lang. Lord, hindi naman kasi kailangan kong ganito. Kasi minsan lang naman, di ba? Minsan. Paano yung hininga mo minsan lang din? Di ba? Saan inisip mo? Di ba? It's a Maximus Spirit. Di ba? Kagaya kay Uzziah. Di ba? Na pag meron kang Maximus Spirit, anong magiging itsura mo? You will have reasonings upon reasonings upon reasonings upon reasonings. Di ba?
nire-reason out mo yung salita ng Diyos. Diba? Sabi, wag kang maglagay ng kolorete. Lord, sa trabaho. Paano ko sasahod niyan? Di ba binigay mo itong trabaho? No! You need to stand to the word of God. Ano sabi natin propeta kay Shadrach, Meshach, and Abednego? They are not doing anything contrary. Di ba? Nung pumasok, nung pinalakad na sila, hindi sinabi nila, Shadrach, Meshach, wait lang. Lulot na nga kami, maintindihan naman kami ng ating Panginoon kasi buhay naman to eh. Di ba? Diba mas matindi pa yung reasoning nila Shadrach, Meshach, and Abednego? Diba mas matindi pa yung reasoning dapat ni Daniel, mga kapatid? Diba nung sinabi, nung may decree na huwag manalangin, bawal manalangin. Diba anong ginawa ni Daniel? Inopen pa niya yung window. Diba? Inopen pa niya yung window. Imbis na isara niya, inopen pa niya, mga kapatid, at anong ginawa niya? Lumuhod siya at nanalangin sa ating Panginoon. Diba? Ganyan yung gusto ng ating Panginoon. Not reasoning, diba? Standing in the Word of God. Diba kinakanta natin yan, stand still and let God move. Gawin mo lang yung inutos sa'yo ng ating Panginoon. Huwag kang maghanap ng mga desisyon mo. Huwag kang maghanap ng mga solusyon mo. Just stand still and let God move. Diba? And when you let God move, mga kapatid, then you will see the power of God, mga kapatid, na gumawa ng solusyon sa'yo. Diba ano nangyari? Nung dinadala na si Daniel sa lion's den, di ba? Di man niya sinabi, wait lang, di ko na ulitin, di na ako mananalangin, gumanon ba siya, mga kapatid? No! He remains still, mga kapatid. Bakit alam niya kasi ang Diyos niya ay buhay? Diba? At nung hinulog na siya, mga kapatid, nung dinala na siya sa lion's den, di ba? Anong ginawa niya, mga kapatid? Di ba? He stands still, mga kapatid. Hindi siya nag-ihiyaw daw na, patawad, nanalangin ako, ganyan, hindi ko na ulitin. No! He stands still. At anong ginawa natin, Panginoon? Tinikom ang bibig ng mga leon. Diba? Ganyan, mga kapatid, yung ating Panginoon. No? Kala mo, that's the end of it? Diba? Nakala mo yung mga problema mo, that's the end of it? No! God will move with you, mga kapatid. Dahil pinanindigan mo siya, mga kapatid, di ba? Dahil pinanindigan mo siya sa kanyang salita, He is obligated to stand with you. Di ba? Ganyan lang kasimple, mga kapatid. Ha? Kaya nakakatakot ang Mamsimo Spirit. Di ba? Kapag merong Mamsimo Spirit, si Daniel, I'm sure na magre-reason siya. No? Na Lord, nasasara niya yung pintuan. Di ba? Nasasara niya yung bintana. Di ba? Na hindi na siya mananalangin. Dahil inutos it's a decree. Siguro sabihin niya, sabi naman, magpasakop kay Cesar eh. Ngayon yung dahilan na naririnig kong paulit-ulit sa mga Kristiyano na kailangan magpasakop sa Diyos ng mga lupa. Something like that. Na ganyan-ganyan ito daw. Kaya nila nagagawa yon. Kasi kailangan sa trabaho, utos, ganyan. Diba? You're not standing right, mga kapatid. There's something wrong. There's Mamsimo Spirit in your heart. Diba? Kailangan mo itong alisin. At pag inalis mo itong mga kapatid, yung problema mo, I'm sure of it, 100% dahil nasa salita ng Diyos, mawawala yan, mga kapatid. Diba? So, ayun nga si King Uzziah. Diba? So, sabi ito, Proverbs. Ano ba itong Mamsimo Spirit mo? So, sa Proverbs, chapter 12, verse 15. Lapit pa naman. Promise. Sabi ito, the way of the fool is right in his own eyes. But he that hearkeneth unto counsel is wise. So, kapag meron kang Mamsimo Spirit, mga kapatid, you are a fool. Diba? Fool ka. Ang linaw. The way of the fool is right in his own eyes. Diba? Parang si King Uzziah nga. Diba? Kala niya tama siya. Kasi righteous king ako. Paano ako pipigilan? Righteous king ako. Diba? Righteous king ako. Tawag dito. Dapat akong mag-alay kasi mabait ako sa ating Panginoon. Dahil gusto ko na ating Panginoon dahil
siya ay mabait sa akin. Di ba? Pero, di niya alam that was disobedience. Diba? Nung sinuway siya, nagalit pa siya. Diba? So, anong dapat natin gawin? Isa tayo. So, we should be in His will, mga kapatid. So, kagaya, diba? So, kailangan natin bumalik sa Kanyang will, mga kapatid. Kasi kapag bumalik tayo sa Kanyang will, tayo magiging meek. So, magiging humble tayo. Diba? He will teach us humbleness. He will teach us to stand in His word, diba? Kagaya nila Daniel, diba? So, yun dapat nating kailangan gawin. Pero mahirap, mga kapatid. Mahirap sumunod sa will nating Panginoon. Diba? Mahirap, yes. Hindi na natin kailangan, madali lang yan. Madali lang yan. Hindi natin kailangan magsinungaling, mga kapatid. Mahirap. Amen? Bakit? We are not the flesh. Mapag-inom sa lahat. At ang sinusundan natin is for spirituality. Mahirap talaga. Kaya anong dapat natin gawin? Kailangan natin baguhin natin sarili. Kailangan natin baguhin natin puso, mga kapatid. Kailangan natin alisin yung stubbornness para maalis yung carnality sa atin. Yun lang kasi yung naghahadlang sa ating, mga kapatid, the carnality of mind. Diba? So, sabi ito, natin propeta. But right now, that you're going to make your decision, Lord, from this very hour, I'm going to service you, and I'm going out here testifying to the grace of God, that by His stripes I am healed, and I am going to believe it from this right on. Diba? Mahirap, mga kapatid. The moment we make our decision, diba? Ano natin? Life and death na agad yan, mga kapatid. Diba? Kagaya yung woman na Canaanite woman na yun. Yung widowed woman, sorry. Yung widowed woman, mga kapatid. 'Di ba? Na pinapili siya ni Elijah. Sabi niya, bago ako gumawa ng pagkain niyo, gawan mo muna ako ng pagkain. Sino ba 'yan? 'Di ba? Parang sino ba tong taong to na uutusan ako na siya munang pakainin. Well, siguro, buti hindi niya inisip na scam siguro to. Diba, na scam yan, ganyan-ganyan. Walang Maximus spirit sa kanyang puso, mga kapatid. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng tinapay para kay Elijah. Pero dahil, kapatid, merong thus saith the Lord, diba? Sabi ni Elijah, thus saith the Lord, na hindi mauubos ang harina at ang iyong oil, di ba? Hangga't hindi umuulan. At nangyari, mga kapatid. Di ba? It's obligation of God. Di ba? So yan yung ating pinag-uusapan na obligasyon ka ng Diyos dahil ikaw ay tumayo sa Kanya. Yun lang yun, mga kapatid. Di ba? Paulit-ulit na lang natin sasabihin yan at hindi tayo magsasawa na paulit-ulit sabihin na we should stand right in the Word of God. Huwag tayo magsawa, mga kapatid, na napakinggan ang salita ng Diyos kahit paulit-ulit. Bakit kailangan natin ito, mga kapatid? Ba, hindi naman ito papangalan sa harapan kung wala tayong stubbornness sa ating puso. Di ba? Diba kagaya ni Samson, mga kapatid? Di ba? Diba kagaya ni Samson? Si Samson, mga kapatid, diba, meron siyang Maximus spirit. Diba? Meron siyang self-righteousness sa kanyang puso. Diba sinabi ng Diyos na huwag kang kakain o huwag kang iinom ng ganito, ng strong drink. Huwag mong puputulan na yung buhok. Huwag kang kakain ng patay. Diba? Isa Nazarite vow. Diba? Pero mga kapatid, dahil meron siyang Maximus spirit. Diba? Ako yung pinakamalakas kaya kong gawin yan. Sinuway niya pa rin natin Panginoon. Huwag tayo maging ganun, mga kapatid, na just because we are bride, di ba? We are claiming to be the bride, mga kapatid. Bakit tayo ibang tao? Walang gagawin. Ginagawa na natin lahat. Di ba? Huwag tayo maging, mga kapatid, sa Maximus spirit. Pero meron darating ang time, mga kapatid. Di ba? That you will reach destruction. Kasi every time, mga kapatid, di ba? They always lead to destruction.
Kagaya ni Uzziah, di ba? Balikan natin si Uzziah sa gilid. Kasi hindi ko pala natatapos yung story. Nung nagkaroon siya ng Maximus Spirit, ano nangyari sa kanya? Naging leprosy siya, mga kapatid. Pag binasa niyo yung Bible niya, pati yung Chronicles 6:16 ito ba? Ano nangyari sa kanya? Hiniwalay na siya. Hindi na siya pinapasok sa templo ng Diyos. Kasi marumi na siya eh. So, hindi na siya kailangan pinapasok hanggang sa kamatayan niya. So ganyan ang Maximus Spirit. Isa destructive spirit. Masisahin tayo mga kapatid. So, di ba kagaya ni Samson, balik naman tayo kay Samson. Di ba yung times na sinabi ni Samson at nahuli siya ni Delilah, di ba? Yung nahuli siya ni Delilah at naloko siya, di ba? Because of that Maximus Spirit, stubborn sa kanyang puso. Di ba? At binulag siya, pinahiya siya. Kapatid, natin tayo sa ganyan, if we are being stubborn sa ating Panginoon. Pero tandaan niyo na that is not the end of the story, kapatid. If you ever have that stubbornness, baka gaya ni sa mensahe ni Prophet, kung saan mo iniwan ang ating Panginoon, doon mo siya balikan. Diba? Bakit doon mo siya makakatagpo, mga kapatid? Hindi kung saan, diba? Hindi mo siya kung saan pwede hanapin. Kailangan mo siyang balikan kung saan mo siya iniwan. Diba? Kagaya diba? Nung sinabi niya, once more Lord, binigay sa kanya, mga kapatid. Diba? Ano sabi natin, propeta, ganyan din dapat tayo, mga kapatid. When we are at the lowest, diba? We are at that lowest part of our life, mga kapatid. So, kagaya ng yung prostitute woman na yun, ano sabi natin, propeta, she elbow her way out of that crowd para lang makapunda sa paanan ni Jesus. Ganun din dapat tayo, mga kapatid. We should elbow out of that stubborn heart, mga kapatid. That hardened heart, kailangan natin alisin. We need to elbow it out para tayo makaklapit sa paanan nating Panginoon. At when you are at that feet, mga kapatid, ano sabi sa kanta? Our rest is complete. Amen. So yun yung gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, to take that stubborn heart out at lumapit ka sa Kanya dahil siya ay kumakatok sa umagang ito, mga kapatid. No? He is knocking at your hearts. Diba? Napapasukin mo siya. You need to, He wants to get in your heart, mga kapatid. At kailangan mo siyang papasukin, mga kapatid, habang hindi pa huli ang panahon. Because there will be a time that knock will stop, mga kapatid. And if that knock stops, at wala pa ng Panginoon sa iyong puso, it's too late, mga kapatid. Diba? It's too late to take that Maximus heart out, Maximus spirit out of your heart. Diba? Kagaya ni Asa, huli na ang lahat. Diba? Ni Uzziah, huli na ang lahat. Pero si Samson, mga kapatid, diba? At yung prostitute woman na yon, yung merong Maximus spirit sila. Diba? Nung nalaman nila yung pagkakamali nila, they ask for forgiveness. Diba? At ang Diyos, sabi sa kanyang salita, He is just and faithful to forgive. Amen. Tayo po tumayo sa mga ito. Awitin natin ang bulang biyaya. Yung napakadakilang biyaya ng ating Panginoon sa umagang ito na tayo hindi niya pinabayaan sa ating buhay. Sa buong linggo, buong buwan, buong taon ay sukdulan ang kanyang biyaya, mga kapatid. First stanza. Hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at Hindi tayo karapat-dapat na patawarin na walang kaya na masuklian na mabuti
natin kayang suklian ng mabuti ang ating Panginoon. Pero anong ginawa niya mga kapatid? Niyakap mo Iyakap ka niya. sa Even though you're aking kanya. Inibig mo di kaya kong pasano Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit pinsa'y di na mahiran ang kabandalan at walhatian. First time. Salamat sa sungkulang niyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi ka dapat pagkukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Kahit di kami karapat-dapat. Habang walang pagkailan, pasulian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang pumasano Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit pinsa'y di na mahiran ang kabandalan at walhatian. Salamat sa sungkulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. O dakilang Diyos, para sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Dahil Lord, iyong pag-ibig ay mas malawak pa, Panginoon, sa aming kasalanan, God. Lord God, na no matter, Panginoon, na ano man aming gawin, Lord God, but Lord, you are just and faithful to forgive us, Panginoon. So Lord, forgive us, Panginoon. Forgive our iniquities, Lord God. Forgive us, Panginoon, dahil Lord God, nakakatakot, Panginoon, na mag-lead dito sa distraction, Lord God. Panginoon, give us that humble spirit, Lord God. That spirit, Lord, that in your will, Panginoon, Lord God, na no matter what happened, Lord God, we stand still, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil kahit hindi namin kayang suklian ang iyong kabutihan, Lord God, na anuman, Panginoon, ng anumang kayamanan sa mundo, Panginoon, bagkus, Lord God, ang hinihiling mo lang, Panginoon, is obedience, Panginoon. Lord God, give us that faith, Lord God. Bigyan mo kami ng pananampalatayang gaya ni Pedro, Panginoon. Lord God, that in that upper room, Panginoon. Lord God, bigyan mo kami ng pananampalataya na gaya ng kay Shunammite woman, Lord God. Not even sa kamatayan ng kanyang mahal sa buhay, Panginoon. She knows where to look, Panginoon.
binalikan niya, Panginoon. Sa dakong alam niya, Panginoon, na ikaw, Lord, ang powerful, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, dahil ang sinasamba namin Diyos ay hindi Diyos na nagsisinungaling. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman, Panginoon. Ang nagligtas kay Daniel, sa 3 Hebrew man, kay Moses, ang Diyos ni Elijah, Lord God, ay ang Diyos na aming sinasamba sa umagang ito. So Lord God, abutin mo, Panginoon, na aming puso, Lord God, na hindi masayang, Panginoon, ang araw na ito, Lord God, na mauwi sa wala, Panginoon. Bagus, Panginoon, ito'y abutin mo, Lord God, dahil, Panginoon, when you knock, Lord God, this morning, I know you're knocking in our hearts, Panginoon. We are willing to open our hearts, Panginoon, and experience that amazing grace, Lord God, in our hearts, Panginoon. Maraming salamat, Lord Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Lord God, sa mga nakinig, Panginoon, gabayan niyo kami, Panginoon, na lumakad sa tama, Panginoon, tamang lakad, Panginoon, na Panginoon, turuan mo kami manatili sa iyong salita, Lord God. Na huwag kami, Panginoon, kung ano-ano iniisip, Lord God, bagkus, Panginoon, give us that sound mind, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang misamot na lang. Amazing grace, how sweet the sound. Sing praise, how sweet the sound. Salamat po, Panginoon. Ganyan ka po ng biyaya. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat sa mensahe na kanyang pinagkaloob sa umagang ito. Palakpakan natin ating Panginoon. God bless tayo natin. Tuloy natin po ang ating Panginoon. Gawin natin ang katapatan. Walang kapantay sa
Diyos sumayak kanila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang pabantay. Sa aming puso, sa aming buhay, mapuring pagsambayanan. Bukas doon ngayon magpapailanman, luwalhatian ka. Panginoon, ay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang dating ko sa Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mga biyaya at habag na pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Tunay ang pag-ibig mo, Panginoon. Tunay na ikaw lamang ang dakila. Hallelujah. Tayo pinadakal po sa kumahan natin gawain. Global kaloob sa ating Panginoon. Habang inaawit natin ang give thanks. With a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now, and now, the winds sing, I am strong. Let the good sing, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, and now, let the winds sing, I am strong. Let the woods sing, I am rich, because of what the Lord has done for us. At bilang pagkatapos na ating gawain, upang siya manalangin, nais kong tawagin ang ating kapatid, Father Jose.
dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Amen. Muli Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord, sa naging matagumpay na gawain, Lord, na iyong ibinigay sa amin sa umagang ito. Yes. Nagpasalamat kami, Panginoon, na tunay na ikaw ang naghayag ng iyong salita para kami, Panginoon, ay matuto at malaman namin, Panginoon, kung ano ang dapat namin gawin. Alisin mo, Panginoon, ang mga katigasan ng aming mga puso. Ang pag-iisip namin, Panginoon, na laban sa iyo, Lord, ito'y walang kabuluhan sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa iyong ginamit sa umagang ito na siyang nagdala ng iyong salita at ginamit mo maging daluyan patuloy na patungo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, Amen. at gamitin sa mga gawaing pangangalan. Lord, sa mga nandito rin, Lord, simula sa bata hanggang sa mga matatanda, Panginoon, na patuloy na kami ingatan, gabayan, Amen. at patuloy na pagpalain sa lahat ng aming pangailangan, lalong-lalo na, Panginoon, sa spiritual na pagkain. Good Lord, sa mga kaloob na ito na pinagkaloob ng iyong mga anak, na patuloy mo, Lord, ang pagpalain pa isa. Good Lord, sa mahawak ng sintimong ito, Panginoon, na patuloy mong pangunahan upang magamit lamang ito sa kalalago ng iyong gawain. Yes, Lord. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, at ang bawat isa sa amin at sa mamayang hapon na magkakaroon kami na communion, Panginoon, na ikaw muli ang siyang maglinis ng aming mga puso, Amen. aming kaisipan, upang kami, Lord, ay maging karapat-dapat na ikaw ay hanggapin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa mga oras na ito at binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Amen. God bless you, Brother Jose. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Sa ating gawain. God bless, brother and sister. God bless you all. So with that, I love you with the love of the Lord.